Naalala ko pa nung bata pa ako, bata pa kasi ako nag-alaga ng kalapati. Hindi ko pa alam yung bagay na yan. Ang ginagawa talaga namin dati ng mga kalaro ko, mga kapwa ko nag-aalaga, is binubunot talaga namin diretso yung pakpak o bagwis ng kalapati. Lalo na pag bagong bili. Kasi binabatcher namin. Yo! Shinobi Pigeon TV nagbabalik ulit. Welcome back mga kaninja kalapatids. For today's video ay pag-uusapan natin bakit nagpe-feathering o force molting ang mga fanciers sa kanilang mga warriors. Tara na, let's go! Good morning mga kaninja at kalapatids. Dito tayo sa ating breeder. Magpapakain tayo. Nilinisan ko na yung ano nila, yung poop tray, pinaka poop tray. Dito sila, mga gutom na malalaki na yung inakay dito mga kaninja. Suksukan na naman ng singsing dito rin, malalaki na rin sila. Silip muna kami dito sa kabila. Malaki na. Yung isa nakahabol ng konti pero maliit pa rin siya. Ayan, bigyan na natin sila para makakain na. Yan, hindi ko binibigla yung pagbigay. Pakonti-konti lang, tapos dadagdagan na lang pag nauubos nila, para hindi sila namimili o nauubos talaga nila lahat. Mas marami yung pagkain pag ganitong may inakay. Parang unli food sila, unli kain sila. Hindi gaya pag normal na ano lang na araw na walang inakay. One day one eat lang ako sa mga stock at breeder. Pero pag ganito na may papisa na, may inakay na sila, unli kain na sila para sa kanilang mga inakay. Samantala yung mga warriors natin ay pinaronda ko na. Rumuronda na sila sa oras na ito. Yan, naglinis na rin ako dyan. Dito naglilinis din ako. Dito naglilinis. Yan yung gawain ko sa umaga talaga. Kahit kakaunti lang pong mga ibon natin, ay mini-maintain ko pa rin na makapaglinis araw-araw. Anyway, sa umaga lang naman yan. Di ka naman na maglilinis paghapon. Bali once a day, okay na yun. Yung iba kasi, yung kagaya ng mga big loaf, may mga marami silang lilinisin pero may mga loafman naman sila. Yung kagaya natin na mga small loaf, small fancier lang, sariling sikap lang tayo sa pag-aalaga at paglilinis. Hands on tayo sa ating mga ibon. Kaya yun, minsan nawawalan tayo ng oras sa sobrang dami nating gawain. May trabaho pa tayo, papasok pa tayo ng trabaho. Pero pag ganito, nakakonti lang naman yung ibon ko, na mamanage ko pa siyang linisin araw-araw para kahit papano yung mga ibon natin komportable naman sila sa kanilang kulungan. Sige, maya naman mga kaninja. So ayun guys, nandito na tayo sa taas. Yung mga warriors natin nandyan na sa bubong. Naglagay na ako doon ng kanilang pagkain at painumin. Antayin na lang natin bumaba at pumasok. Kusang pumasok sila dyan. Kanina ko pa tinatawag ayaw pa nilang bumaba. Time check tayo, 8:02 ng umaga. So maya may pag-uusapan tayo mga kaninja at kalapatids. Antabayanan nyo. Sige, maya naman. So yun na guys,
mga kaninja, bumaba na sila dyan sa terrace natin. Dalawa. Dapat doon sila umakyat sa landing board. Ay, tatlo na pala sila dyan. O, ayan na. Mga good boy at good girl na yan. Hindi na yan mga pasaway. Kung saan na yan papasok doon. Sakob, 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 sakob. Sakob, 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 sakob. Sakob, sakob, sakob. Tatlong warriors natin. Dito lang tayo sa loob kasi pag lumabas tayo mabubugaw sila. Ilipad yung mga yan kasi inisip nila boy na bugaw sila. Oh, sakob, 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 sakob. Ayun, napapasok na yan. Ayun, no, pumasok na yung isa. Ayun, nakakain na siya. Sakob, 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 sakob. Sakob, 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 sakob. Yan yung trapdoor natin. Bigay yan ng kaibigan natin, si Little Loop. Matagal na. Mga 2 years na yata. Ngayon lang natin nagamit. Ayun, pumasok na rin. Dalawa na sila. Si Kak at si Miss Pasaway. Ito na lang yung isa. Ang Pasaway ayaw pumasok dito sa kabila. Sakob, 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 sakob. Ayan, papasok na. Ayan, pumasok na rin. At sa wakas na kunan rin natin ang video yung aktual na pagpasok talaga nila. Ayaw pa kainin. Ano natin, bibigyan natin siya ng sarili niyang pagkain. So yun, mga kaninja, mga kalapatids, ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit nagfe-feathering o force molting ang mga fanciers sa kanilang mga alagang warriors, mga ibon. Madalas na natin itong naririnig sa mga veteranong fancier o nagkakalapati, nag-iibon. Ang force molting o feathering ay yung force na pagputol o paglaglag ng mga pakpak o bagwis, yung primary feathers. Ito, primary feathers. Ito kasing primary feathers, ito yung mahalaga sa paglipad ng ibon. Kaya dapat hindi yan bawas. Dapat kumpleto yan sa oras ng karera o sa oras ng derby. Yan, itong primary. Lalo na itong 9 and 10, itong dalawa. Kasi ito talaga yung malaki yung kawalan kapag ito yung wala sa oras ng paglipad ng ating mga warriors. Nahihirapan silang lumipad at magpagaspas ng kanilang mga bagwis o mga pakpak. So, ginagawa ang force molting o feathering sa marami palang kadahilanan, hindi lang pala dahil sa kamaabotan ng paglaglag ng primary sa oras ng karera o derby. Ayon sa pagre-research ko, may mga fancier na kaya pala sila nagpe-feathering dahil sa texture o sa smoothness nitong bagwis o pakpak. Kaya sila nagpe-feathering sa kadahilanan na yung oily daw, yung medyo oily dito na banda sa kanilang pakpak, ayun daw yung maganda para sa mga warriors natin dahil sa oras ng ulan dumudulas lang daw yung tubig habang sila ay lumilipad. Hindi nababasa ng tubig ulan ang kanilang pakpak. So yun yung isa sa kadahilanan kung bakit nag-force molting o nagfe-feathering ang mga fanciers. Pero yung madalas na kadahilanan talaga yung hindi talaga malaglagan ng bagwis ang ating mga ibon sa oras na ng karera. Kasi matagal pa yan tutubo. Tsaka habang patubo, masakit yan sa kanila.
So, pag nandun sila sa crates, nakikipag-away, nakikipagbugbugan, nasasaktan yan sila. Lalo na paglugon. Paglugon ng mga kalapati, masakit sa kanilang katawan. So, parte naman doon sa pag-feathering o pag-force molting. Ang ginagawa ng karamihan ay pinuputol itong pakpak, ginugupit para daw sumingaw muna bago ito bunutin, kasi hindi ito pwedeng bunutin agad mismo kasi dumudugo yan at nasusugat. Naalala ko pa nung bata pa kasi ako nag-alaga ng kalapati. Hindi ko pa alam yung bagay na yan. Ang ginagawa talaga namin dati ng mga kalaro ko, mga kapwa ko nag-aalaga, is binubunot talaga namin diretso yung pakpak o bagwis ng kalapati. Lalo na pag bagong bili. Kasi binabatcher namin, yung kadalasan na pamamaraan namin dati, tinatanggalan ng pakpak talaga. Itong lahat ng primary, tinatanggal hanggang dito. Tapos, yun na yung pagbatcher mo. Ilalagay mo dyan sa labas ng kulungan para masanay siya. At hanggang sa mabatcher na nga. Pag tumubo na yung bagwis niya, batcher na siya. Kaya yung ginagawa namin dati, binubunot yung pakpak. So, yun. Balik tayo doon sa pamamaraan ng feathering o force molting. Ito yung halimbawa natin, ito yung bagwis o pakpak. Yung iba ginugupit dito, ginugupit sa gitna, tapos mag-aantay pa sila ng mga 2 to 3 weeks para sumingaw yung patay na pakpak. Tapos sa kanila bubunutin na doon para dito hindi dumugo. Tapos pag tumubo naman yung bagong pakpak, maayos yung tubo niya, tuwid. Hindi baluktot at hindi yung balahibo na parang nagtitistis na ganito. Maayos yung tubo niya. May isa akong pamamaraan na nalaman na yung pamamaraan na yun binubutas lang dito. Hindi na pinuputol kasi daw po matagal daw po yun sumingaw. Kasi kung pinuputol lang dito, ginugupit, meron daw yan nakabara dyan na parang chok. So, matagal siyang sumingaw. So, yung binubutas dito, mas mabilis daw yun kasi 1 week lang pwede na siyang bunutin sa mga kalapati natin. Ang isang pamamaraan naman ng force molting o feathering ay yung darkness system, kung saan yung mga ibon ay kinukulob sa kanilang kulungan para mabilis na maglaglag ang kanilang mga bagwis o feathers para hindi na ito abutan sa oras ng training at derby. Isa yun sa pamamaraan, natural way. Ang goal pa rin nito ay para mapalakas at mapatibay ang kanilang mga pakpak sa oras na ng karera at derby. Ang pag-feathering o force molting ay tinatawag din na wing manipulation and molt management. Dahil nga ang ating mga warriors ay mga young birds pa, pag nag-mature sila, saka naglalaglag ang kanilang mga pakpak. So naaabutan siya sa oras ng derby o training na ng ating mga ibon. So, ang hindi kagandahan kapag may laglag o may bawas ang ating mga warriors sa oras ng karera ay hindi sila nakakalipad 100% ng kanilang lakas. So, nakadepende din sa mga bloodline ang paglalaglag ng ating mga warriors ng kanilang mga pakpak o feather. Depende sa bloodline. May mga bloodline na mabilis mag-mature, may mga bloodline naman na matagal. So, oobserbahan nyo yung mga ibon nyo sa klase ng bloodline nila. Kung sila ba ay mabilis mag-mature
o yung matagal mag-mature na mga bloodlines para ma-monitor nyo yung paglaglag ng kanilang mga bagwis. Kailangan dito ay yung timing. Kasi pag hindi mo na-timing yung pag-feathering mo, posibleng maabutan ka ng training o derby na hindi pa fully sibol yung pakpak ng iyong kalapate. So, kailangan bilangin mo din yung mga buwan sa pag-feathering mo. Pag late breeding ka naman, usually hindi mo na kailangan mag-feathering o force molting dahil hindi na naabutan ng paglaglag ng bagwis yung ika 8, 9, 10, yung primary 3 feathers ng ating mga warriors. So, ligtas na, okay na yon sila. Nagfe-feathering lang yung mga maagang nagbre-breed at naaabutan sila dahil mga mature na at magugulang na ang kanilang mga ibon sa oras na ng karera. Mga kaninja, kung meron man akong kulang at hindi wastong nasabi, pakicorrect na lang po at pakidagdagan na lang po ang mga impormasyon na alam nyo po dyan sa baba. Comment down below. So, yun yung topic natin para sa video ito. Maraming salamat mga kaninja kalapatids. Dito ko natatapusin ang ating video. Shoutout po sa mga solid subscribers dyan at mga nagko-comment, mga nagsasubscribe. Dito sa Shinobi Pigeon TV, ang unang pinapalipad ay ang pangarap bago ang pakpak. Like, pa-share sa ating mga kalapatids. Happy flying. Bye! Shinobi Pigeon TV.